Makikita sa bidyong ito ang hirap sa pag-aayos ng tumatagas na langis. Dito naman makikita na tila nagmistulang maliit na sapa dahil sa dami ng raw crude oil na lumalabas galing sa ilalim ng desyerto. Pinaniniwalaang ang videong ito ay nakunan somewhere sa Middle East. Ngunit alam nyo bang hindi lang sa Middle East maraming deposito ng langis? Sa kabilang dako ng mundo, sa bansang Venezuela ay marami din ito. Venezuela is sitting on the world's largest estimated oil reserves. President Trump is focused on Venezuela's oil. Bagamat delikado, ginagawa na lamang playground ng mga bata ang mga abandonadong oil wells doon. Dahil sa dami ng langis, problema na doon ang kontaminadong lawa nila. Sagana sa langis ang Venezuela, pero bakit napakahaba pa rin ang pila sa mga gas stations doon? At bakit kaya mahirap pa rin ang bansang Venezuela? Matatagpuan sa Venezuela, kung hindi man pinakamalaki, ay isa sa pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo na tinatayang umaabot sa humigit kumulang 303 billion barrels noong 2023. Karamihan ng reserba nito ay matatagpuan sa Orinoco Belt, na kilala sa heavy at extra heavy crude oil. Samantala, sinasabing hindi pare-pareho ang lahat ng uri ng langis. May light crude oil, heavy crude oil at extra heavy crude oil. Ang light crude ay mas magaan at mas madaling i-extract mula sa underground. Samantalang ang heavy at extra heavy crude na karamihan ay matatagpuan sa Venezuela ay mas mahirap iproseso. Dahil hindi ito natural na umaakyat sa surface tulad ng ibang oil fields na may mataas na pressure, mas komplikado ang pag-extract at pag-refine nito kumpara sa ibang bansa. Kadalasan, ginagamit ang steam injection upang painitin at palambutin ang langis para ma-extract. Pagkatapos ng extraction, kailangan pa itong i-upgrade sa mga processing facilities upang maging mas magaan at mas madaling i-transport bago ito i-refine bilang gasolina, diesel at iba pang products. Samantala, ang komersyal na pagdiskubre at pag-unlad ng langis sa Venezuela ay nagsimula noong unang bahagi ng 1900s hanggang sa mabilis itong lumawak. Dito pumasok ang iba't ibang foreign oil companies tulad ng ExxonMobil, BP, Chevron at ConocoPhillips na nagdala ng kapital, makabagong teknolohiya at expertise na nagpaunlad sa industriya ng langis ng bansa sa loob ng maraming dekada. Noong 1970s naman, isinagawa ng Venezuela ang nationalization ng oil industry at iniligay ito sa kontrol ng gobyerno sa pamamagitan ng PDVSA o Petróleos de Venezuela. Bagamat nananatili ang ilang foreign companies sa pamamagitan ng joint ventures, maraming kumpanya ang hindi na nagre-negotiate ng kanilang kontrata dahil sa pagbabago ng terms. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumaba ang efficiency ng industriya. Dahil sa maling pamamahala at kakulangan sa investment, maraming oil fields at infrastructure ang napabayaan na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng langis. Meron ding malalaking environmental impacts ang industriya ng langis sa Venezuela. Kabilang ang oil spills mula sa lumang pipelines at gas flaring, kung saan sinusunog ang natural gas byproducts. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit mas mura ang langis mula sa Venezuela ay ang mabigat at malapot nitong kalidad na nangangailangan ng mas mahal at komplikadong proseso sa pag-refine. Kaya naman, malaki ang interes ng United States sa langis ng Venezuela. Marami kasi sa mga refineries sa US, lalo na sa Gulf Coast, ay sadyang idinisenyo para magproseso ng heavy crude oil. At ang Venezuela ang isa sa pinakamalapit at pinakamalaking pagkukunan nito. Kahit pa komplikado ang sitwasyon matapos patawan ng administrasyon ni US President Donald Trump ng mabibigat na sanctions ang Venezuela na pumigil sa malayang kalakalan nito. Mula kasi sa halos 2 million barrels ng langis kada araw noong late 1990s, bumagsak ang US imports sa humigit kumulang 135,000 barrels na lang kada araw nitong mga nakaraang taon. Samantala, sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailan ito muling makakabangon dahil nakasalalay ang kinabukasan nito sa political stability, pagpasok ng foreign investment, modernisasyon ng industriya at mas maayos na environmental management. At kung matutugunan ng mga hamon na ito, may posibilidad na muling lumakas ang industriya ng langis ng Venezuela sa global market. Kung nagustuhan po ninyo ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is your Kuya Dawal from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!